Good morning everyone. Ayan, pag-usapan natin ang korupsyon sa transport system po natin sa kasalukuyan. Okay? So ipapaliwanag ko lamang po ng maayos at tama, no? Doon po sa mga driver, doon po sa mga nagda-drive sa Grab, sa InDrive at sa iba pang mga transport network companies na wala pong sariling sasakyan. Ibig sabihin, nagba-boundary lamang kayo. Huwag po kayong makialam dahil hindi ninyo alam ang sistema sa transport system ngayon. Okay? So, unahin lamang po natin. Ang mga tinatawag na TNC o Transport Network Companies, ito po yung Grab, InDrive, Joyride, at iba pa. No? Kasama dyan yung Maxim, Angkas, at yung iba pa pong mga kumpanya na kung saan ay nag-a-apply tayo bilang mga operator and driver. So ang tawag po sa Grab, InDrive, Joyride ay TNC, Transport Network Company. Okay? Tayo naman po na operator, ibig sabihin meron po tayong sasakyan. Okay? Maaari nating ipasok yung mga sasakyan natin sa mga TNC. Okay? Ipapasok natin yung sasakyan natin sa Grab, sa InDrive, at sa Joyride, at sa iba pa. Okay? Ang tawag po sa atin, kasama po yung ating driver, ang tawag po sa atin ay TNBS, Transport Network and Vehicle Services. Okay? TNBS. Okay? So, tayo po ay miyembro ng TNBS. So, paano po naaaprubahan yung ating sasakyan? Ang LTFRB po, ang regulatory body ng lahat ng mga TNC. Okay? Sila po yung nag-a-approve sa Grab, Joyride, InDrive. Sila po yung nagbibigay ng authority na gumawa at magnegosyo dito sa Pilipinas. Para maging patas po ang labanan ng mga TNC na ito, naglalabas po ang LTFRB ng mga kota sa bawat TNC na yan. Let's say, sa Grab, kailangan ng 10,000 na mga TNBS. Sa InDrive, kailangan ng 20,000 na mga TNBS and so on so forth para po fair yung competition sa market. So sila po yung nagbibigay ng quota sa mga TNCs, okay? Sa mga transport network companies. Okay? So ang nangyayari po, no? Balikan po natin nung time na tayo po ay pumasok bilang TNBS sa Grab at sa Uber. 2016. Okay? 2016 po nang mag-umpisa tayo sa negosyong ito. Ang bayad lamang po na nagagastos ko sa pag-register sa lahat ng mga sasakyan ko, hanggang 4 o 5 sasakyan po pwedeng irehistro sa isang application, sa isang operator. Ako po ang operator, meron po akong 3 sasakyan noon. Isang beses lamang po akong nag-apply. Okay? Ano po ang ginawa ko para makapag-apply at maipasok yung aking sasakyan sa Uber at sa Grab? Okay? Ang ginawa ko po, inihanda ko lahat ng mga dokumento ng sasakyan. Totoong dokumento, totoong ORCR, totoong invoice, totoong resibo, totoong license ko, yung aking isinumite sa law firm. Ayan. Meron pong law firm na kung saan doon tayo nagsasubmit ng mga dokumento natin. At yung law firm na ito, sila po yung third party para mamagitan sa TNC at sa LTFRB. Okay? Sila po, isinasubmit natin at sila po yung nagpe-prepare ng mga legalities ng ating mga TNBS vehicles. Okay? Sila po yung nagsasubmit na yan. So, gumagastos lamang po ako noon. Actually, wala pang 2,000 pesos. 3 sasakyan na kaagad yung nag-ooperate sa Grab at sa Uber. Okay? 3 sasakyan sa halagang wala pa pong 2,000. Wala pa pong 1,500. 3 sasakyan. Ngayon po, paano po ang nangyayari? Magbibigay ng slot ang LTFRB, let's say for example sa Grab. No? Paano ka mag-a-apply? Pupunta ka sa Grab, sa Marikina Hub,
Sasabihin, wala pang slot. Tatanggapin nila yung dokumento po pero sasabihin, wala pang slot. So, habang ikaw ay nag-a-apply at lumalaban ng patas, yung application mo sa Grab, matetenga ng mula 6 na buwan hanggang higit 1 taon. Bakit? Kasi lumalaban ka ng patas, hindi ka nagbabayad, hindi ka gumagamit ng fixer. Okay? Pero, pansinin ninyo, mga kaibigan, may iba doon na nagpupunta sa Marikina Hub in just 1 to 2 weeks. And even 3 weeks. O sabihin na natin 1 buwan, activated ka agad yung kanilang sasakyan. Bakit? Kasi napipilitan yung mga TNBS na pumunta, lumapit sa mga ahente, sa mga agent. Sasabihin ng agent sa inyo, ito sir, wala pong slot sa kasalukuyan. Ha? Wala pong slot. Naubos na po yung binigay ng LTFRB na slot sa Grab. Pero kaya kong i-activate ang iyong account. Okay? Kaya kong i-activate ang iyong account. Ibigay mo sa akin yung mga dokumento. Okay? So, ang bayad nga lang po, syempre, para pampadulas, doon sa loob, magbabayad lamang po sir ng 35,000 pesos o kaya naman 75,000 pesos o kaya 80,000 to 100,000 pesos. Depende po sa mga fixers. Depende po sa mga agent. Yung iba po naniningil po ng 80,000 para sa temporary activation ng kanilang TNBS. Sasabihan kanila na, sir, ganito po yan ha, temporary lamang po ito. Malaki po yung posibilidad na masilip ito ng LTFRB. Pag nasilip po nila, ma-deactivate po ang inyong account. Okay? So, pag na-deactivate po yung inyong account, wala na po kaming hawak dyan. Hindi na po namin yan kayang idepensa kasi LTFRB na po yung nagbawal na yun. So, kung gusto mo po, sir, para hindi po masilip ng LTFRB, ililigit po natin ito. Okay? Ililigit po natin ito. So, kung legit po, sir, medyo may kamahalan po. Medyo mas mataas yung bayad. Okay? Sasabihin nila sa iyo, 100,000 po sir. Legit po yan. Nakalagay po yan sa website ng LTFRB. So kung ikaw naman mag-iisip ka bilang TNBS operator, iisipin mo, mas maganda yatang at least nagda-drive na yung sasakyan ko. Sige, tatanggapin ko na itong tempo. No? Tatanggapin ko na itong tempo. At least, ang mahalaga, nagda-drive. Ang mahalaga, kumikita yung sasakyan kesa naman hindi. So, kapit sa patalim, itong mga operator na ito. And, kung gago yung agent o yung fixer na nakausap mo, after 5 months, sila mismo ang magde-deactivate o magre-request to deactivate your account sa Grab. Bakit? Dahil meron silang hawak, meron silang contact doon sa loob ng Grab. Sasabihin nila, i-deactivate mo tong account na to para lumapit sila uli sa akin, para magbayad uli sila sa akin for reactivation. Ganun po ang ginagawang korupsyon ng mga fixer and agent. Okay? So, i-deactivate nila yung inyong account. At, gaya nga po ng sinabi nila, hindi po namin kontrolado. Kasi lalabas po doon sa application mismo, hindi tumutugma, napansin namin na ang iyong mga dokumento ay hindi tumutugma sa record ng LTFRB. So kung titignan mo, yung sistema, labas dito yung LTFRB, hindi po nila nakikita, wala po silang control sa application ng Grab. Hindi po nila control yung platform. Hindi po nila control yung app. Yung Grab Driver app, hindi po nila control yan. Ang control lamang po ng LTFRB, syempre, binigyan sila ng slot. No? Binigyan sila ng slot, binigyan sila ng authority. O sige, mag-operate kayo bilang transport network company. Basta make sure na tama yung mga dokumento. Kung mapapansin niyo sa mga Tempo account, peke yung mga ORCR. Peke yung mga ORCR. Sa tingin nyo, maiisa-isa ng LTFRB yung mga dokumento na nandoon sa Grab, nandoon sa Joyride, nandoon sa InDrive, nandoon sa iba't ibang TNC. Hindi nila kaya yan. Kaya ang merong nakakaalam diyan, ang Grab mismo at yung fixer and agent. So, sana ay mapansin ito